paggawa ng ensamada, maaari tayong gumamit o maglagay ng palaman tulad ng ating gagawin ngayon. Ube, na isa na sa ating paboritong panlasa. Masarap para sa paggawa ng halaya, kalamay, bibingka, o maging palaman sa hopya, butche, o anumang lutuing pastilerya. Ang mga sangkap o gamit sa pagluluto ay ating pinasimple upang mapadali sa paghahanda. Ang ensamada ay may malambot na tinapay at malinamnam na palamang ube. Kunin na ang mga sangkap gamit sa pagluluto at simulan na natin gawin ang ube ensamada. Ang mga sangkap na ating gagamitin: harina, gatas evaporada, asukal, mantika, itlog, maligamgam na tubig, labadura, at asin. Para sa palaman, ube, gatas evaporada, at gatas na malapot. Bumawas tayo ng 1 kutsarang asukal sa 1 tasang ating gagamitin bago isunod ang labadura. Haluin mabuti hanggang sa matunaw at pagpapahingahin natin ito ng ilang minuto. Pagsasama-samahin natin ng harina, asin, at asukal. Haluin maigi. Maaaring gumamit ng pinong salaan hanggang sa magsama-sama ang mga tiyong sangkap. Matapos mahalong mabuti, isunod na natin ang tubig na pampaalsa. Haluin muli bago isunod ang mga itlog. Lagyan na rin natin ng gatas evaporada. At ang huli ay ang mantika. Haluin nating mabuti hanggang sa magsama-sama ang mga sangkap. Tradisyonal ang ating gagawin sa pagmamasa. Hindi tayo gagamit ng kuryenteng pambati upang masundan ng mga baguhan sa paghuhorno nang walang makabagong gamit sa pagmamasa. Hindi kinakailangang mahalong mabuti dahil gagamit tayo ng kamay sa pagmamasa. Sadyang basa at madikit sa kamay ang masa. Matapos mahalong mabuti, pulbusan ng harina ang mesang gagamitin. Sisimulan naman natin ngayong paghulungin ito sa harinang ikinalat sa mesa. At masahin ng ilang minuto. Bibilugin natin ito. Langisa ng isang malalim na haluang mangkok. Ilipat natin ang ating masa. Takpan ng isang malinis na basang puting tela upang hindi matuyo ang masa habang pinaalsa. Gagawa naman tayo ng palaman para sa ating ensamada. Isalin sa isang malalim na lutuan ng gatas na malapot. Sunod natin ang ginadgad sa pakete o minasang ube. Isunod ang gatas evaporada. Isasalang natin ito sa katamtamang antas ng init ng apoy. Panay na paghalo ang ating gagawin upang huwag manikit ang ilalim. Hindi natin ito pakukunatin tulad ng sa paggawa ng halaya. Isang malapot na palaman ang ating kailangan, kung kaya't may kadalian lamang ang ating gagawing pagluluto. Makikita lumalapot ng ating ube. Maaari na nating patayin ng apoy. Pulbusan muli ang mesang gagamitin. Ilipat ang pinaalsang masa.
Diinan ng kamao ang gitna upang maalis ang hangin. Masahin muli ng ilang minuto. Mapapansing malambot pa rin ang ating masa. Bilugin muli bago hatiin sa 4 ng magkakapareha ang laki. Patakin ng pahaba sa may kaayos ang laki ng bilog. Putulin ng maliliit sa nais na laki ng ensamadang gagawin. Kumuha ng isang peraso, palaparin ito ng pahaba gamit ang mga kamay. Pagulungan hanggang sa maging manipis. Sumadyok ng pinalamig na palamang ube sa gitna. Bago ikalat, pahaba hanggang sa mapalam na ng masa. Kunin ang dulo sa harapan. Tupiin pabilog hanggang sa matakpan ng palaman. Paikutin pabilog mula sa isang dulo hanggang sa magpanagpo ang dulo. Ilagay sa isang papel na panghurno. Bago ilapat sa hulmahan, isalang sa pugo na pinainit sa antas na 350 antas ng Fahrenheit at lutuin ng 10 hanggang 15 minuto o hanggang sa maginintuan ang kulay ng ilalim. Pahiran ng tinunaw na margarina o mantikilya ang ibabaw. Paibabaw ng ginagad na keso o asukal lamang kung nais.